Ito tuwing buwan din ng Pebrero, ipinagdiriwang natin ang National Arts Month upang bigyan pansin ang kahalagahan ng kultura at sining sa ating lipunan. At kaugnay niyan, para po ibahagi sa atin ang impormasyon tungkol sa Sayaw Pinoy TikTok Dance Challenge ng NCCA, ay makakasama po natin ang head ng NCCA National Committee Dance na si Mr. Lordino Vergara, gayon din ang artistic director ng NCCA Dancers na si Mr. Stephen Biadoma at syempre, ang ilan sa NCCA dancers na sina Kim, Kristen Bolozos, Andre Carlos Simanca, J. Allen Moreno, at John Rich, Jake Atienza. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Good morning. Oh, well, kay Sir Lordino, no? Ano po ba yung layunin ng Sayaw Pinoy TikTok Dance Challenge ngayon o ngayong taon? At ano po yung mga nag-udyok sa inyo na piliin ang TikTok bilang platform para sa kompetisyon na ito? Una sa lahat, ang Pebrero ay pagdiriwang ng buwan ng sining at ang aming komite, ang National Committee on Dance ay pinili ang TikTok bilang plataforma upang maibahagi namin ang sayaw na kailangang ma-capture ng lahat, no? Ang Sayaw Pinoy ay flagship program ng NCCA National Committee on Dance. So, isa lamang ang TikTok sa component nito. Okay. So bilang artistic director naman po, paano nyo naman pinagandaan ang Sayaw Pinoy 2024? At ano po yung pinagbasihan nyo ng dance steps para dun sa OST ng NCCA Arts? Sir Stephen. Yes, tulad nga po ng sabi ni Dr. Vergara, no, ang itong TikTok challenge na ito ay isa lamang component sa napaka kulay na selebrasyon ng Arts Month, and we made sure that this TikTok dance video would be up to date and very current, so that the new generations or the current generations can follow through, since TikTok is very famous nowadays. Okay, well, ano naman po yung inyong plano, no, para sa Sayaw Pinoy TikTok Dance Challenge? Paano niyo ito inaasahang makakatulong sa pagpapalaganap ng kultura at sining ng ating bansa? Kasi, of course, modern age na tayo. Nandiyan na yung mga social media application gaya ng TikTok. Paano mapipreserve yung kultura nating mga Pinoy? Mahalaga kasi ang impormasyon at awareness sa lahat, no? For this time and age, inclusivity is important because yun din ang trust ng NCCA, no? Maibahagi sa lahat. So bilang aming yung committee namin, naisip namin ito para mas mabigyan ng pagkakataon na ang sayaw ay makarating sa lahat ng sektor ng ating lipunan at mabisang paraan ang sayaw kasi para sa, at alam naman natin na ang TikTok talaga ay famous, ginagamit ng kahit sino, and accordingly sa latest data, we have 49.9 million na users ng TikTok. So kung ito ay magiging malaganap kasi dance challenge siya, malaki ang magiging impormasyon at pagsasakatuparan ng layunin namin sa sayaw na ang sayaw ay maging bahagi ng kultura ng bawat isa. Tama. At maganda nga kasi ma-maximize yung medium ng TikTok, no? At pero para naman sa mga gustong sumali, ano yung mga mechanics o yung guidelines na dapat nilang sundin? At hanggang kailan po yung submission ng entries para sa Sayaw Pinoy TikTok Dance Challenge? So, lahat po ng nais sumali ay maaaring mag-upload lamang ng kanilang sayaw na it should not exceed 1 minute, and they should upload it to the TikTok platform page, and with the hashtags Sayaw Pinoy 2024, hashtag Sayaw Pinoy TikTok Dance Challenge, hashtag NAM 2024, and hashtag Ani ng Sining Bayang Malikhain. Ayan, good luck sa may TikTok Dance Challenge. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga lagang detalye patungkol sa Sayaw Pinoy TikTok Dance Challenge. Pero syempre, hindi naman papalampasin pa ang pagkakataon na ito para matunghayan ang indak ng NCCA Dancers. Kaya naman, panoorin po natin at saksihan ang NCCA Dancers. Noon hanggang sa
ng bayang malikhain. Nag-uumapaw sa mga talento, May mga pag-arte na pangentablado, mga sinulat tunga ng haraya. may mga eksena na pang-pelikula. Sari-sari sayaw at visual na likha, Kailan pang gawa ng mga arkitekto, may mga mag-aawit, mga musiko, sa buwan ng sining ng bayan.